kapatid ko sa Panginoon. Ako nga po pala si Pastor John Mark. Ang ating topic po ay ang ating topic po ay pagsubok. Magpunta po tayo sa aklat ng Santiago 1, mga talata 2 hanggang 3. Sinasabi rito, mga kapatid ko, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok natin. May tatlo tayong pagsubok na pagdaraanan. Katulad ng sinusubok tayo ng ating Panginoon dahil sa pera. Pumunta po tayo sa aklat ng Mateo 6:31 to 35. Sinasabi rito, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain at inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil hintil ang nagbabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay binigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang inyong lahat ng mga bagay na ito. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili natin, sapagkat sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang dapat ang gawin natin sa ating buhay, sa araw-araw, huwag tayong masilaw sa mga bagay dito sa mundo. Masilaw tayo sa salita ng Diyos at dapat unawain natin. At mago naman tayo sa aklat ng Exodo 16, mga talata 1 hanggang 26. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ika-15 araw na ika-2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto. Nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na lang kami ni Yahweh sa Ehipto, doon na kakakain kami
ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalahan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng pagkain. Mamulot ng pagkain nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-anim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sa pagkatapos at pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi papatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto at bukas ng umaga makikita ninyo ang kanyang mga kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanyang sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Idinugtong pa ni Moises, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karne at bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Yan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin sapagkat sino ba kami para magreklamo sa inyo. Ayun po, yung ano po dito, yung pinahiwatig po dito na hindi lagi tayo dapat laging iniisip natin yung physical na katawan natin. Dapat iniisip rin natin sa ating puso yung kung paano yung spiritual natin, kung paano natin mabubusog ang ating spiritual na pangangatawan. At sinasabi naman sa Mateo 4 verse 1 hanggang sa sumusunod ay sinasabi rito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Yun. Ang sinasabi naman dito, ang naglakbay si Jesus sa naglakbay si Jesus ng 40 gabi at 40 araw.
doon ay tinukso siya ng Diablo na kung kaya niyang kung mahal siya ng Diyos, kaya niyang gawin yung bato na maging tinapay. Pero hindi nagpatinag ang ating Panginoon kasi sinabi niya na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao kasi kundi hindi lang nabubuhay sa hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na nagbumula sa ating Panginoon. Hindi nagpatukso ang ating Panginoon na kay Satanas kasi mahal niya ang ating Diyos. Alam niya yung kanyang ginagawa sa araw-araw. Kahit na yun nga, yung mga panahon dapat kailangan natin mag-fasting sa araw-araw ay sa isang taon, isang beses, or sa isang linggo, isang beses, kailangan natin mag-fasting para maramdaman natin yung spiritual ng ating Panginoon. At sinasabi rin naman dito at pangalawa, ang ating emosyon natin sa buhay. Pumunta po tayo sa aklat ng Efeso 4, mga talata 20 hanggang sa sumusunod. Sinasabi dito, hindi ganyan ang natututunan ninyo tungkol kay Jesus. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago kayo ng diwa at mag-isip. At ang dapat ninyong isuot ay ang buong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid na banal ng pamumuhay ayon sa katotohanan. Yung sinasabi naman dito na dapat kung ano yung pinagdaanan natin dati at nakikita nyo pa ngayon sa inyong sarili, dapat iwanan na natin. Halimbawa, yung hindi pagsisimba, pagmumura, na alam natin sa sarili natin na bawal gawin yun kasi masama. At para sa akin, sinasaktan natin ng Panginoon. Pero sa mga ganung sitwasyon, dapat alam natin sa sarili natin na mali yung mga ginagawa natin. Dapat sumunod tayo sa lahat ng utos ng ating Panginoon. At sinasabi naman dito sa aklat ng Mateo 5:40, mga talata 43 hanggang sa sumusunod. Sinasabi rito, narinig
ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng Diyos, ay tunay na anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat sinisiyasat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at pag nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matutuwid. Yun, sinasabi nga dito, alam natin sa sarili natin yung mga kaaway natin na hindi madaling magpatawad. Pero sinabi ng ating Panginoon na sinabi na ng Panginoon na ibigin natin ang ating kaaway, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Alam natin na yung kaaway na dapat na ibigin natin is malalang yung ginawa sa iyo. Yung tipong hindi mo gusto at hindi mo kayang humingi ng tawad, o hindi mo kayang i-accept yung paghingi niya ng tawad sa iyo. Pero yung sinasabi ng ating Panginoon na dapat mahalin natin ang ating kaaway at mahalin natin ang umuusig sa atin upang malaman natin na anak tayo ng ating Amang nasa langit. Ang ating pagtatapos ay nasa aklat ni Mateo 7 mga talata 13 hanggang 14. Sinasabi rito na pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at mapalad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang pupuntahan sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Dito naman sa sinabi ng ating Panginoon na blessed tayo kasi nandito tayo sa alam natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon na swerte tayo sa ating sarili kasi natagpuan natin ng Diyos, na alam natin yung mali natin at alam natin yung tama natin sa ating sarili. Pero kung pupunta tayo, sinasabi nga dito, kung pupunta tayo sa maluwag na daan, pero andun lahat ng kapahamakan. Diba? Example sa mundo, yung makamundong buhay. Makamundong buhay natin is yung nandyan ka lang, nagdi-disco, sumasayaw, kung ano-ano, hindi natin alam, umiinom at naninigarilyo, hindi natin alam na napupunta na pala tayo sa maling formula, o ayun nga, yung pagpunta natin sa maluwag na daan, yung mga masasama. At doon naman sa makipot o makitid na pintuan, doon naman
makikita yung kalangitan, yung heaven, ano ba yun? Heavens, basta yung bahay na ginto ng ating Panginoon na hinanda sa atin. Tapos, ang ano naman dito, swerte tayo na nakilala natin ng ating Panginoon. Na natagpuan natin siya, na kahit alam natin sa sarili natin na galing tayo sa masamang bagay o makamundong bagay, tinanggap natin ng ating Panginoon na tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay. Ayun lang.